Welcome sa ating channel, Miss Kai Secret Files. May mga pagmamahal talaga na hindi natin inaasahang darating sa maling panahon at maling tao. Pero hindi natin maiiwasan na hindi sila mahalin. Kahit na hindi pwede tuluyang maging atin ng isang tao, pero bakit parang mas ginugusto natin kapag hindi natin makuha? Ako nga pala si Rachel, at 24 na taong gulang at nagtatrabaho bilang isang guro sa isang magandang eskwelahan. Napakaswerte ko dahil kahit unang taon ko sa pagtatrabaho bilang isang guro ay naipasok agad ako sa pribadong paaralan kung saan purong mayamang pamilya lamang ang may kaya. At wala na akong hihilingin pang iba. At sa tingin ko nga, wala na akong balak pang magkaroon ng nobyo. Maraming sumubok pero hindi sila nagtagumpay dahil ang palaging prioridad ko ay ang pag-aaral ko lamang noon. At ngayon, pagtatrabaho na. Hindi ko naman maitatangging may itsura din ako at laman din ng mga beauty pageant noon. Kaya may pagkamapili ako pagdating sa lalaki. Nais ko na kung sinong una kong maging nobyo ay siyang magiging kasama ko sa harap ng altar. Kinuha ko ang gamit ko saka dumiretso sa classroom kung saan ako magtuturo. Masaya ako sa aking trabaho kahit na may pagkapasaway ang mga bata dahil karamihan sa kanila, mababait at unti lamang nagpapasakit ng ulo ko ng todo. Good morning, class! Sambit ko at binati rin nila ako babalik. Ginawa kong karaniwang ginagawa ko sa aking trabaho at hindi ko maiwasang mapatingin sa isang batang babae. Palagi ko itong napapansin na mahiyain ito at bihirang makipag-usap sa iba. Kaya habang nagawa ng activity ang iba, pinuntahan ko siya. Hello Mariel, okay ka lang ba? Pagtatanong ko rito nang lumapit ako. Tumango lamang to sa aking tanong at bahagyang namumulang pisngi dahil siguro sa hiya. May mga kaibigan ka na ba rito? Wala po eh. Malungkot niyang sambit. Hinaplos ko ang malambot na buhok nito, saka kong initian. Ganun ba? Bakit naman? Nahihiya po kasi ako. Tinanong ko pa to kung nais niya bang ipakilala ko siya sa ibang bata at pumayag naman to, lalo na't gusto rin niyang magkaroon ng kalaro. Hindi naging mahirap ang pagtanggap sa kanya ng ibang bata, lalo na't mababait ang mga to. Napangiti na lamang ako nang makitang masaya nilang paglalaro dahil pinayagan ko muna sila para makapagpahinga sa pag-aaral. Magkakasundo ng mga bata at ang dating malungkuting nasa likod ay palagi nang excited pumasok ngayon. Hindi ko maiwasang matuno ang pusong makitang masayang mga bata at napaisip ako na pinanganak nga siguro ako para magturo sa mga katulad nila. Sa oras na yon, para akong proud na mga magulang ng mga to. Hanggang dumating ang araw kung saan makakausap ko ang mga magulang ng mga bata. Inayos ko ang aking sarili, lalo na't alam kong mga bigating taong mga yun at gusto ko lamang magmukhang presentable. Kahit na alam kong ang mga assistant lamang nilang makikita ko sa meeting at wala namang problema para sa akin. Ang nais ko lamang ay malaman nila kung merong problema o kailangan ng dagdag na gabay ng mga bata. Kahit na kinakabahan habang nagpapaliwanag ako sa harapan ay pinilit kong hindi yun ipakita. Halos lahat sila'y nakasuot ng pormal na damit na animoy galing sila mula sa opisina. Hindi ko maiwasang mapailing dahil kada tawag ko ng isang apelido ay saka to nakatingin sa kanilang relo na para bang napakatagal ng oras. Kaya binilisan ko na lamang dahil mukhang lahat sila ay may hinahabol pang trabaho. Halos matapos ko ng pakipag-usap sa ibang magulang, saka merong nagbukas ng pintuan. Nabigla naman ako dahil isang oras na tong late para sa meeting. Binati ko ito at bumati rin siya. Inayos niya ng bahagya ang kanyang tie at pinunasan ng unting butil ng pawis sa kanyang noo, saka tutumikhim, saka to nagtanong kung ako bang guro ni Mariel. Napatango ako at parang napipi habang nakatitig sa lalaki. Para akong nasa isang nobela kung saan na love at first sight ako sa isang gwapong lalaking alam kong wala namang pag-asa. Are you okay?
Napabalik ako sa aking ulirat nang itanong niya yun. Hindi ko maiwasang mainis, Miss Kai, dahil sa aking sarili, lalo na't hindi itong oras para kiligin sa mga gantong bagay. Ngunit para ba akong hinihipnotismo? Hindi ko na malayan na ako na lamang nasa loob ng kwarto dahil hanggang ngayon, nakatula pa rin ako habang paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan ang mukha ng ama ng aking estudyante. Ilang araw na ang nakalipas, ngunit hindi niya pa rin tinatantanan ng pagtakbo sa aking isipan. Hindi ko mawari kung anong meron sa lalaki at ganoon na lamang ang epekto niya sa akin. Nais ko sana tong itanong sa mga kapwa ko guro, ngunit alam kong masyado silang madaldal at baka bigyan nila ng kahulugan ng pagtatanong ko. Sadyang nais ko lamang malaman kung sino ang lalaki at wala na akong iba pang balak. Isang araw, habang nagtuturo ako, ay hindi ko maiwasang mapatingin sa gawin ni Mariel at hindi ko maiwasang maalala ang kanyang guardian. Napalunok ako't napaisip. Maaari ko kayang tanungin ng bata kung sinong lalaki? Pero tama bang gawin yon? Alam kong hindi, pero halos mabaliw ako sa kuryosidad. Ang nais ko lamang malaman ay ang pangalan nito. Hindi para makilala ang lalaki o sadyang niloloko ko lang talaga ang sarili ko. Miguel po ang name ni Papa. Bakit po? Nabigla ako sa naging sagot niya. Alam ko sa una pa lamang na malaki ang tsansang maaaring ama yun ng bata at lalong imposibleng walang asawa ang ganong klaseng lalaki. Nanlumo ko sa nalaman at umuwing bagsak ang balikat. Alam kong dapat ko nang itigil ang nagsisimulang sumibol na admirasyon sa lalaki, pero hindi ko mapigilan at kinuha ko ang aking laptop para hanapin ang pangalan niya sa internet. Isang bilyonaryo, may-ari ng hindi isa kundi ilang kasino, bar at hotel sa Manila. Isang bigating lalaki na kahit kailan hindi mapapansin ng isang guro na katulad ko. Kinabukasan ay malaki ang maitim sa ilalim ng aking mata dahil sa kakulangan ng tulog dahil sa pag-iisip sa lalaking yon. Nanlamig ang aking katawan nang makita ang bulto niyon sa tapat ng gate kung saan lumabas to mula sa malaking kotse. Kasama nitong bumaba si Mariel. Hindi ko alam sa aking sarili, ngunit binilisan ko ang lakad para maabutan ko sila. Tiningnan ko pa ang aking sarili sa maliit na salaming dala ko upang malaman kung mukha pa ba akong presentable bago humarap sa kanila. Binati ko ang mga to ng magandang umaga at sumagod din naman to. Hindi ko maiwasang kiligin dahil sa malalim na boses ng lalaki. Sinabayan ko ang mga to sa paglalakad hanggang sa classroom at palagi kong ninanakawan ng tingin ng gwapong ama ng aking estudyante. Sa tingin ko'y hindi naman niya napapansin ang mga panakanakang tingin ko, lalo na't hindi naman to natingin pabalik. Nang maihati nito ang bata ay kaagad itong umalis. Hindi ko maiwasang malungkot dahil para bang nangungulila ako sa lalaking yun. Kahit na hindi kami gaano nag-usap ay para bang inasinan ako sa sobrang kilig. Malamig ang pakikitungo nito na mas nagustuhan ko. Alam kong imposible, pero masama bang mangarap na meron akong pag-asa sa lalaking hindi ko kayang maabot? Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Hinatid itong muli ang bata, ngunit ngayon may dala tong pagkain niluto niya raw para sa kanyang anak at naisipan niyang dalhan din ako. Para sa akin? Pagtatanong ko rito, kahit nahawak ko ng lalagyan ng pagkain at sa amoy pa lamang niyon, ay sigurado akong sobrang sarap niyon. Yes, for taking care of my Mariel. Pero hindi naman na kailangan eh. Tsaka nakakahiya. Saad ko, pero iniisip ko na sana hindi itong huling beses na gawin niya to. Halos malaglag ang aking panga sa sahig dahil hindi ko inakalang ang isang bilyonaryong katulad niya ay mag-aaksaya ng oras para lamang lutuan ako. Lalo na't alam kong masyadong nauubos ang oras nito sa kanyang trabaho. Hindi ako nabigo, lalo na't ilang beses sa isang linggo niya akong dinadalhan ng pagkain. Nagkakaroon din kami ng mga pag-uusap tungkol sa buhay. Ayokong maging delusyonal.
Pero sa pinapakita niya, hindi ko maiwasang umasa. Can we talk? Ano yon? I'll be direct. Mariel keeps talking about you. And I was wondering if you could tutor her outside your shift? Pero matalinong bata si Mariel. Hindi niya na kailangan yun. I understand. But if she wants to study more, I'm willing to provide whatever she needs. I'll pay. Just name your price. Kaagad akong pumayag, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkakataong maaari kong makasama sa poder ang lalaking pinapangarap ko. Hindi naman siguro masamang maghangad ako lalo na't sa mga pinapakita niya sa akin. At kahit na magtuturo lamang ako, ay todo ang ayos ng aking sarili. Pumili rin ako ng magandang damit upang may kaaya-ayang tingnan sa harap nito. Habang nagtuturo ko kay Mariel, ay hindi ko inaasahang nasa tabi nito ang lalaki at binabantay ng anak. Ngunit di nagkaligtas sa akin ng mamalagkit ng tingin. At ilang beses yung nangyari. Kung maaari ko lamang malaman kung anong nasa isipan niya habang pinapanood niya ako magturo sa kanyang anak. Ginawa ko na yun. Napangiti ako. Mukhang hindi nga malayong magkatotoo ang aking pangarap dahil alam kong konti na lamang ay bibigay din sa akin ng lalaking yun. Nang matapos ang pagtuturo ko kay Mariel, lumapit siya sa akin. You're a great teacher. Papuri nito na nagpapula ng aking pisngi. Hinaplos nito ang aking kamay na hindi ko inaasahan. At alam ko ang gusto nito sa akin. Tama nga ako. At hindi lamang niya ako kinuha dahil gusto ako ng kanyang anak, kundi dahil interesado din siya sa akin. Madali kong binigay sa kanya ang gusto niya. Pumunta kami sa isang kwarto na sa tingin ko'y kanyang kwarto. May kalakihan yon at pinaghalong itim at puti ang mga kagamitan doon. Ang linis itong tingnan at kahit na onting kalat ng kanyang damit ay wala akong nakikita. Alam kong hindi tama na ganun ako kabilis bumigay. Pero pinapangarap ko ang lalaking yun. Kung kailangan kong gawin to ay gagawin ko upang makuha ang kanyang atensyon. Ilang beses yung naulit. Nung unay kada buwan, naging kada linggo at maging halos kada araw na. Alam kong hinahanap-hanap niya rin ang kaya kong ibigay. Kung noon, sa panaginip ko lamang siya nakikita. Ngayon, palagi ko na itong kasama sa malambot na higaan kung saan sinusubuan niya ako ng masarap na pagkain na niluto niya para sa akin at may kasamang mamahaling inumin na ngayon ko lamang natikman sa buong buhay ko. Are you okay? Pagtatanong nito habang nakayakap sa akin. Nahihilo lang ako ng konti. Sad ko dahil naramdaman kong muli ang matinding pagkahilo at pang ilang beses na yun sa linggong to. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba, Miss Kai. Lalo na't baka nagbunga ang ginagawa namin kahit pa nag-iingat kami ng todo. Tinanong pa ako nito kung may kailangan ako o gustong kainin. Hindi talaga siya nagbago sa paraan ng kanyang pag-asikaso sa akin na naging dahilan para mas mahulog ako sa kanya, Miss Kai. Nasa kanya na ang lahat at wala na akong hihilingin pa. Kaya niya akong bigyan ng buhay na para bang prinsesa ako at pati ang kanyang mukha na sigurado akong marami ng pinaiyak na babae. Pinagdarasal ko na lamang na sana'y hindi ako mapasama sa mga yon. Gusto kong maging seryoso ang aming relasyon pero natatakot akong magsabi sa kanya, Miss Kai. Dahil baka sa oras na sinabi ko yon ay matigil ang kung ano ang meron sa aming dalawa. Kaya kong magtiis kahit na kukonting atensyon na kaya niyang ibigay. Ngunit hanggang kailan? Nagiging ganid ako pagdating sa kanya. Gusto ko siyang mapasakin lamang kahit na alam kong hindi naman pwede. Kinuha ko ang binili kong pregnancy test sa butika at sinubukan yon. Mabilis ang tibok ng aking puso at nakailang dasal na ako na sana walang nabuo. Hindi ko pa kayang gumising sa panaginip kung saan kasama ko pa si Miguel. Gusto ko pang maging masaya kahit saglit pa sa kanyang piling. Ayoko matapos ang kung anuman ang meron sa aming dalawa. Ngunit mukhang ang tadhana na ang pumipigil mismo sa aking kasiyahan. Dalawa kasi ang guhit na nasa piti na nangangahulugan na katapusan na ng aming relasyon. Hindi ko maiwasang mapahigbi
Hindi dahil sa magkakaroon ako ng anak, kundi dahil sa napakabilis sa pagtatapos ng kung anumang meron sa amin at hindi ko yun kayang tanggapin. Kaya kong buhayin mag-isang magiging anak ko, pero masyado ng malalim ang nararamdaman ko para sa lalaki. Paano na ako, Miss Kai? Kakayanin ko bang wala siya? Lalo't sinanay niya ako? Iniwasan ko siya, Miss Kai. Hindi ko pinansin ang kahit anumang tawag o text niya sa akin. Masyadong magulo ang aking isipan at sigurado akong kapag nakita ko siya ay hindi ko mapigilan ang tuluyang pagbagsak ng aking mga luha na matagal ko nang pinipigilan. Hindi ko rin maaaring ipagkait sa kanya na meron kaming nabuo. Ngunit hindi ko pa kaya sa ngayon na harapin siya. Nagsisi ako at sana mas nag-ingat kesa sa umabot sa ganito. Ngayon lamang ulit ako umiyak ng ganito, Miss Kai. Nakakabaliw nga talagang pagmamahal. Akala ko'y hindi ako magagaya sa ibang babae na nagmamakaawa at iniiyakan ng kanilang mga kasintahan. Pero nagkamali ako. Kung naisin niyang iwan ako, magmamakaawa ako sa kanya upang hindi niya yun gawin. Hindi ko kayang isipin ang buhay na wala siya, Miss Kai. Parang guguho ang mundo ko tuwing iniisip ko yun. Ang tanging gusto ko lamang, mahalin niya ako at wala na akong pakialam kung wala nang matirang dignidad sa akin. Mahal ko siya, Miss Kai. Umabot ang 2 linggo bago ako tuluyang naging handang makipag-usap muli sa kanya. Walang tigil ang kanyang pagtawag at pagtatanong sa akin. Umabsent rin ako ng 2 linggo sa pinagtatrabahuan ko dahil alam kong madali para sa kanyang hanapin ako kung nandun ako. At ngayon naman, nakikitulog ako sa bahay ng aking kaibigan. Kahit na araw-araw akong umiiyak, nagpapasalamat akong hindi na ako iniwan sa oras na kailangan ko ng karamay. Hindi siya nagsawang makinig sa mga kwentong alam kong paulit-ulit na lamang. Siya ang nagbigay ng lakas para tuluyang umamin kay Miguel. Nang muling tumunog ang aking phone dahil sa pagtawag niya, ay huminga muna ako ng malalim sa kato sinagot. Ang akala ko'y bibiglain niya ako ng mga tanong kung bakit ako nawala, ngunit hindi. Walang nagsasalita sa kabilang linya at tanging paghinga lamang ang naririnig ko. Siguro ay nakaramdam siya ng inis sa biglaang pagkawala ko nang hindi man lang ako nagpapaalam. Miguel, alam kong nawala ako ng 2 linggo. Pero gusto ko lang sanang sabihin sa iyo na natatakot ako dahil baka tuluyang matigil kung anong meron sa ating dalawa. Anong relasyon niyo ng asawa ko? Nabigla ako dahil hindi boses ni Miguel yun, kundi boses ng isang babae. Para akong nabingi sa sinabi nito. Asawa niyang nasa kabilang linya. Merong asawang lalaking minamahal ko at kabit niya lamang ako. Hindi pwedeng mangyari yun. Sinabi niyang wala siyang asawa o kahit kasintahan dahil palagi naman akong nasa kanila at wala akong nakitang kahit anong bakas ng mayroong babaeng nakatira sa pamamahay na yon. Sino ka? Pagtatanong kong muli rito. Asawa ko ng nilalandi mong lalaki? At ano, nabuntis ka ba niya? Hindi ko alam na may asawa siya. Malandi ka! Hindi ako makasagot at bigla ko na lamang binaba ang tawag. Nanginginig akong napaluhod na sa lahat ng bagay, yun ang hindi ko inaasahan. Pakiramdam ko'y nakababang uri kong babae na sa naging kabit ako nang hindi ko nalalaman. Muntikan akong makasira ng pamilya at hindi ko yun maatim. Sobrang sakit, Miss Kai. Hindi ko na alam kung saan ako pupulutin, lalo pat 2 linggo akong hindi pumasok sa eskwelahan. At alam kong hindi nila ako tatanggapin pa dahil sa ginawa ko. Hindi ko alam kung makakaya ko bang buhayin ng bata na nasa sinapupunan ko, Miss Kai. Dahil sa pagiging desperada ko, ay nasira ko ang buhay ko. Dahil lamang sa pagkabaliw sa isang lalaki. Sana nung una pa lamang, inalam ko ng lugar ko at hindi pa nag-asam pa ng higit. Sobrang nagsisi akong binigay ko ang lahat para sa isang lalaking manloloko. Masyado akong nagpabulag sa kanyang mga salita hanggang sa tuloy niyang nalason ang aking isipan. Hindi ko na alam kung paano ko pang bubuin muli ang sarili ko at hindi ko alam kung paano ko babawiin
ang mga nawala sa akin, Miss Kai. Wala akong alam sa pag-aalaga ng bata at wala akong magulang para hinga ng tulong. Sa isang iglap, sa isang pagkakamali, nawala ang lahat ng meron ako. Ngunit ang puso ko'y nahati pa rin, lalo na't mahal na mahal ko siya. Kaya ko bang hindi siya ilaban ng ganun lamang? Kailangan ko siya. Kailangan siya ng magiging anak namin. Kaya ako sumulat, Miss Kai, para humingi ng tulong o kahit anong advice. Tama bang ipaglaban ko siya kahit na mali at maaari akong makasira ng pamilya? O dapat na tuluyin ko na lamang siyang kalimutan na alam kong hindi ko naman kaya? Paano kung hindi niya asawa yon at nais niya lamang masira kung anong meron sa amin? Maniniwala lamang ako kung galing yun mismo sa labi ni Miguel na hindi niya ako kayang mahalin dahil nakapangako siya sa iba. Ngunit bakit parang kaya ko pa rin siyang mahalin kahit na pangalawa lamang ako? Bakit halos hindi ko na makilala ang sarili ko dahil sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa lalaki? Naghahanap ng kasagutan, Rachel.